Hello guys! In this video, papakita ko po sa inyo kung paano nga ba mag-search ng flight gamit po ang ating eCash account. So yung eCash account or yung system po natin ay pwede po siyang ma-open sa ating mga cellphone, so iOS or kaya Android phone. Pwede din po itong mabuksan sa mga browsers natin sa laptop or kaya sa iPad or sa ating mga desktop. Kaya naman marami tayong mga OFWs na ginagawa po yung business na to kasi cellphone lang at saka internet connection ang kailangan. Kaya na nilang gawin. Marami din po tayong mga empleyado, ito po yung extra income, and even mga stay-at-home parents, okay? So ito po yung ginagamit nila. Kaya sila nagkakaroon ng income. At sa mga estudyante, pwede din po. Papakita ko po sa inyo yung system. So first, mag-open ka po ng ating ito po ay using our mobile app. So ngayon, meron kang username at saka password. So lalagay mo lang dyan ang iyong username at saka password and then magsa-sign in ka. So nakikita nyo po ay meron po akong eCash fund na 165,000. So fund po yan para dyan po kukunin yung para pag nag-book ka ng ticket, dyan po kukunin na fund. Meron kang load, dyan po may remittance, bills payment, dyan po kukunin lahat. Okay? Gaya ng nabanggit ko, ipapakita ko po sa inyo kung paano nga ba mag-book ng ticket or mag-search ng flight. So, punta ka dyan. So, click mo lang domestic flight for domestic tickets. Naka-set up na po dito kung magkano yung markup. So, ang markup po na nailagay ko dito for the domestic tickets ay 500. So, naka-embed na po sa ticket mamaya yung 500 na markup ko. So, example, mag-search tayo ng, let's say, one way lang po muna. Search po tayo ng, example, Jensen to Manila. Okay po. And then, departing on, let's say, June 6. Tapos, yung pasahero ay adult. Okay. Then, kung senior, mamaya check natin yung senior para makita natin na discounted din ang senior. Then, select airline, all airlines na any cabin class. And then, search yung flight. Lalabas lahat ng mga available flights ng araw na yan. Okay? So, naka-arrange na yan usually from the cheapest up to the most expensive na ticket. So, ito po, ang pinakamura po na ticket ngayon ay 2,821. So, that's PAL. Yan. So, 9:50 in the morning. Naka-military time po tayo. The next is Cebu Pac ng 1:55 ng hapon. So, that's 3,547. So, example, ito na yung kukunin ng pasahero, itong 2,821. Okay? So, kiklik mo lang yan, tapos book flight, and then, check mo ulit kung tama ba yung na-search mo, Jensen Manila, then po-proceed mo lang ganun. And then, fill up mo lang yung mga details ng pasahero. So, first name niya, gender, para dito sa gender title, Mr. or Mrs. Okay? So, first name niya, middle name is optional lang. So, pwede lang din wag lagyan. Then, last name. Tapos, kailan yung birthday niya. Kung ano yung mga details na nandun sa kanyang valid ID, yun po yung encode natin. And then, meron pong mga baggage options. So, ito po yung mga baggage fees ng PAL. Okay? So, mamimili ka dyan kung kailangan ng pasahero ng bagahe. And then, yan po yung baggage rate. So, pwede mo po yung screenshot, then send mo po sa pasahero na iyan yung baggage rate. Kung ayaw niyang may baggage, kaya niya kumbaga travel light lang siya, so, wala nang baggage. So, click mo lang yung no baggage. Okay po? So, 2,821 yung adult regular fare yan. Check po natin kung senior citizen po yung i-click natin. So, 2,821 ang regular fare. So, pwede po tayong magbigay ng senior discount provided na meron po kayong soft copy. So, papicturan mo po kung malayo po yung pasahero, papicturan mo kasi need po natin yung i-attach dito sa ating system. So, from 2,821 to 636 na lamang po yung ticket niya. Okay po? Yan. Ganyan po mag-check ng flight. Okay? So, let's try ang round trip. Kung round trip naman po, example, Jensen, ganun ulit. Let's say, Manila, departing on June 6. Tapos, uwi siya ng, let's say, June 15. Tapos, isang pasahero adult, any airline, tapos, any cabin class. So, search natin. So, paano ba ang itsura ng kapag round trip ticket? So,
So, una munang gagawin ay maghanap ka muna, mamili ka muna dyan sa papunta, dyan sa Manila. So, example, yan na. So, book flight, tapos saka lalabas yung Manila to Jensen. So, ganyan po mag-search ng flight. And then, pag okay ng pasahero, so total is yan, yung total niya. So, 5677. So, pwede mo pong i-screenshot yan. Kasi wala pa naman siyang nakita dyan na meron kang income dyan. So, 1,000. Pag nagpabook na siya, 1,000 lahat yung income mo dahil round trip siya. Kasi yung income nito is 500 per ticket per way. So, since round trip siya, times 2 na siya agad sa 1,000. So, kung ito ay 2 tao, round trip 2,000 na yun. Okay? Then, depende na yan sa'yo kung magbibigay ka ng discount kaibigan mo, kamag-anak mo, like that. Okay? So, paano naman kapag nabook na siya, saan mo makikita yung mga tickets? Okay? So, dyan po sa issue ticket. So, lalabas lahat ng mga nabook mo na ticket. Okay? So, ito po, one-way ticket. So, si Marcidita Roche will be flying on April 4 from Iloilo to Jensen. So, yan po yung ticket niya. So, click mo lang ganun, tapos click mong okay, and then, lalabas na yung, yung ticket niya. So, ginagawa ay screenshot mo lang ganyan. And then, kakat mo lang, kakrop mo lang. Tapos, send mo sa pasahero. Ganon, okay? So, send mo sa kanya sa messenger, sa email, or kung saan niya mas gusto. So, ganyan po, mag-book ng ticket. At ganyan mag-check ng mga na-book na ticket. So, ngayon, yan, marami akong na-book na ticket. Just imagine kung ikaw yan. So, kung yung tanong mo ay, kikita ka ba? Yes, kikita ka. So, yung tanong mo, makabawi ka ba sa kapital? So, what is 15,000? What is 19,000? Ilang tickets yan? O, sige nga, computing natin. So, just imagine, kung ikaw ay nag-avail ng 15,000, 15,000, divide by 500 yung markup mo. Oh. 30 tickets lang. Kung meron kang tickets, 10 tickets every month, 3 months lang, bumalik na yung capital mo. And, just imagine, nakailang 15,000 na yung dumaan sa mga palad natin. Napunta lang saan? Mga luho, party, kulang pa rin sa party, yung 15,000, lechon, mga ganon. So, start a business. Okay? So, ano pa? So, example naman sa international. Okay? So, international flight. So, book a flight. Ito po, naka-markup na po ito. Naka-set up na po yung markup na 1,000 per head, per way. So, example, one way from, let's say, Philippines. So, unahin mo muna yung country. And then, since international ito, you have to be specific kung saang country, anong airport. Kasi, meron pong mga city na dalawa yung airport, ganon. Okay? So, hanapin muna natin yung Philippines. Yan. And then, saan sa Philippines? Mamili ka. Metro Manila. Hanapin natin si Metro Manila. Okay? And then, Ninoy Aquino. So, papunta saan? Example, sa Japan. So, Japan. Saan sa Japan? Sa Narita. Or, Narita. Near Tokyo. Okay? So, aling airport? So, international airport. So, kailan yung flight? So, example will be on April 24. Tapos, one way. So, kailangan naman dito ay kanilang passport. And then, ito po ay excluded po sa ticket natin ang kanilang Philippine Travel Tax. So, doon po nila yan bibilhin sa airport. And pwede din po ipaprocess sa atin. Okay? So, like that. So, mura lang. So, Manila to Narita, 5,922. So, 1,000 na po yung markup dito. So, 4,922 lang. Punta natin Japan. Yan. So, yun namang isa sa advantages pag nagkaroon ka ng ticketing system. Kasi pag nakita mo na mura lang, then, alam mo yun, mas mabilis mag-decide na, sige, travel tayo. Kasi nakikita natin na, yung mga presyo ng mga
mga tickets. Kasi just imagine, nung wala pa akong ticketing outlet, I mean, wala pa akong ganitong system. Nung nakailang check na ako sa maraming ticketing or ticketing agency, mga ganon. Just to check kung alin sa kanila yung pwedeng makapagbigay ng mas mura na ticket. Without knowing before na the more na mas malapit na yung flight, mas natitake risk na yung mas nagmamahal yung ticket. Okay po? So, yun po yung itsura ng system. And then, ito po for the protection natin ng ating system. Security ay every 12 midnight, automatic po itong nagla-log out. So, kailangan mong mag-re-log in every time. Basta lumagpas na siya ng 12 midnight. Okay? And then, every time na mayroon pong nag-a-attempt or ikaw mismo ay nag-a-attempt na mag-open sa ibang gadget ng iyong system, ng eCash system mo, meron ka pong marireceive na notification sa iyong email ad. Then, makiklik ka doon na activate if ino-authorize mo yung gadget na yon na makapag-open ng iyong account, ng iyong system. Okay po? So, with that, I am Chimi Labenhanda. I've been doing this business for 11 long years na. At isa po ako sa libo-libong natulungan ng negosyo na to. Kaya ikaw, kailangan kumita ka rin, mag-business ka rin nitong ganitong klaseng business. Magabay ka ng system, not tomorrow, now na.